The King of Kings, the Lord of Lords is Jesus. I glorify, I offer up a sacrifice of praise to your name. In your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. All I sing, and now I found a whole new life with Jesus. I sing this song, I lift my hands and praise the name of Jesus and say, in your name, oh Lord, there is strength. In your presence, Lord, there is power. And now I sing with all my heart. Sing with all my heart. I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, for Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Sing, I praise you, Lord, forevermore. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. I praise you, Lord, I praise you, Lord. I lift my voice unto the Lord, Lord Jesus Christ, the Son of God. I lift your name in all the earth. Oh, we praise you, Lord, our God forevermore. Praise you, Jesus. We praise you. Praise you, Jesus. Praise you. Oh, forever, forevermore. Humihingi, naghahanap, kumakatok sa iyo, o dinggin mo, Panginoon. Pagsamo ko sa iyo, pagkat tanging ikaw nakakaalam. Kami na iyong lalang, pangako mo ay kailangan. Dinggin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon, magpakailan pa man.
sa aming buhay. Hingin mo ang sabi ng Diyos. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Magpakailan pa di ko naisang mapahamak ka, hindi ko naisang maghirap ka. Dakila ang pag-ibig, inialay ko sa'yo, sa'yo. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Totoo ang aking sinabi, lahat ng pangako ko. Hindi ko kayo iiwan hanggang sa wakas ng mundo. Hindi ako magbabago, ako'y laging tapat sa inyo, mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon. Mapagkailan pa man. Magpakatatag kayo at lakasan ninyo ang inyong loob. Huwag kayong matakot sa kanila, sapagkat sasamahan kayo ni Yahweh na inyong Diyos. Hindi niya kayo iiwan ni pababayaan man. Ibig kong malaman ang iyong layunin sa buhay na hirap ay laging kukunin. Mga pangarap ko na binubuo, katuparan nito ay nasa iyo. Ikaw lamang ang musika ng aking awit, ang nagbibigay himig sa aking tinig. Ikaw lamang ang ngiti ng aking labi, kagalakan ng puso
Ang sabi mo nga'y iwanan ang iyong kasalanan. At sa araw na ito, sa aking paraiso. Kaya hindi na natin kinakailangan pang dumating tayo doon sa tayo mapunta doon sa pinakamahirap na yugto ng buhay. Kundi ngayon pa lang, isip-isipin na natin, lagi tayong nililigtas ng Diyos. Amen. Malaking papel ang pananampalataya sa ating forgiveness. Pagbagsak ang faith mo, imposible magpatawad ka. Pag mataas ang faith, you're immature Christians. Kaya ang dali mong magpatawad. This is actually all in the name of order, orderliness, sa loob ng panambahan, pagiging desente, sa loob ng panambahan, at pagpapalakas sa iglesia para ang witnessing o ang evangelization, hindi po masira yung branding ng new religion na Christian faith na inintroduce po sa lugar po ng Corinth. God convicts us dahil gusto niyang patawarin at i-restore po tayo. Yung pong kanyang pagtutuwid is not His rejection, but it is an invitation back to Him. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang araw po sa inyong lahat. At sa mga kapatiran po natin nasa Luzon, Visayas, Mindanao. At sa mga international extension churches natin. Ganon din po sa inyong lahat na nakatune in at makikiisa po maghandog sa ating Diyos na buhay sa pamamagitan po ng pagsamba, pasasalamat at sa pakikinig sa kanyang dakilang kalooban. Welcome po sa Friends Again ng Jesus Christ. To God be the glory. Amen. Bago po tayo magpatuloy, sabihin mo muna sa nasa likod mo, magandang umaga sa iyo. Isang napakagandang tanawin ang nakikita ko po lagi-lagi tuwing tayo po ay sama-samang sumasamba. Pag masaya po ang espiritu ko, nakatitiyak akong masaya din ang espiritu nyo. Sabihin mo sa katabi mo, masaya ako. Yeah, sapagkat ito po ay kalooban ng ating Diyos na tayo po ay magkaisa sa isang bagay sa pagtataas sa Kanya pong pangalan at sa pasasalamat po. Ngayon po, sa ating pong magsisimula, magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. 1 Corinthians chapter 6, verses 12, 14, and 20. All things are lawful for me, but all things are not helpful. All things are lawful for me, but I will not be brought under the power of any. Verse 14, and God both raised up the Lord and will also raise us up by His power. Verse 20, for you were bought at a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Amen. Praise God. Napakabuti po ng ating Diyos. Ano po yung ating exhortation sa ngayon? Ang sabi niya, sabi ni Paul, lahat ng bagay ay pwede naman. Pero hindi lahat ng bagay na helpful sa akin. Ang sabi niya, lahat ng bagay pwede rin. Pero ang sabi niya, kinakailangan
Now, hindi ko madadala ang sarili ko sa ano pa mang kapangyarihan. Any power, ayaw niya magpasakop dun. Saan lang siya magpapasakop? Kanino lang siya magpapasakop? Sa Diyos. Nang sabi niya, ang Diyos na nakita ko kung paano niya binangon si Jesus, ganon din niya tayo ibabangon lahat. Amen. Kaya ano, sabi niya, you were bought at a price na napakamahal, sakdal mahal ang pinambili sa atin. Kaya itong katawan natin na to, hindi yan sa atin. Kaya sa tuwing araw na tayo po ay magtitipon, sabi mo, dapat mong i-glorify ang God dahil binili ka ng Diyos, tinubos ka ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Amen. Ngayon sa ating pagpupuri sa Diyos, kalimutan natin ang lahat ng mga problema natin. I-focus natin ating atensyon nung naghirap ang Panginoon sa cross of Calvary para lang tumulo ang kanyang dugo para ipangligtas sa ating lahat. Iyuko natin ang ating mga ulo and let us pray. Dakilang Ama, napakabuti mo po sa amin. Salamat po sa kapangyarihan mo na ipinakita mo sa amin kung gaano mo kami kamahal. Salamat, Lord, dahil lagi ka nagpapaalala kung paano mo iniligtas ang sangkatauhan. Salamat at nadamay kami ng iyong napakahabang pagmamahal sa tao, ng iyong mercy, O God. Salamat po, O Diyos, nandito ang iyong mga anak na mula pa sa malalayang lugar. Hinihiling namin, Lord, na ibaba mo ang iyong banal na presensya sa amin lahat. Alam namin, Lord, na hindi pa namin mapaperfect ang mga kautusan mo. Kaya naman ngayon, na itaos puso kaming humihingi sa iyo ng tawad. Patawad mo mga pagkukulang namin, mga kahinaan, mga pagkakamali, o dili kaya ay mga kasalanan. Gawin mo po kaming isang mabangong handog sa inyong harapan. Ibaba mo ang iyong banal na presensya sa bawat isa sa amin. Pagpalain mong gawain namin magmula sa umpisa hanggang sa wakas. Kayo ang siyang manguna. At dalangin po namin, Lord, ang aming beloved Bishop na lagi mong ginagamit upang kami palakasin sa aming pananampalataya. Ibigay mo ang double portion ng anointing mo sa Kanya. Nang sa ganon, Panginoon, kaming lahat ay muling lumakas sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Sa iyo po lahat ang kaprihan, Lord. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Let's praise the Lord this morning, church! Sabay-sabay po tayo magpuri sa ating Panginoon! Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord. Showed me the way. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one could ever take your place. All the people will sing upon your throne. 'Cause you're the superstar. Never imagined that you would come and save me. You made me believe in things which I cannot see. You opened my eyes to a good and brand new day. You taught me the truth, Lord. Show me the way. Jesus, you're the superstar. I know the truth of who you are. I will tell the world and shout your name. With all my heart I praise, I dream to see you face to face. No one
Tunay nga po mga kapatid that God is worthy to be praised. Dahil po mga kapatid, napakabuti ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen po? Kaya at this moment, church, let's meditate on the goodness of God. Isipin po natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa buhay po natin. Habang tayo po ay sumasamba sa Kanya. Panginoon, kay buti mo,
Now, the book of 2 Corinthians, chapter 1, verses 3 to 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our tribulation, that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God. Yuko natin ang ulo natin. Nagilang Ama, salamat po sa umagang ito, sa araw nito, Diyos. Salamat uli, O Lord, sa pagkakataon kami muli makinig na yung salita. Kaya buksan mo po puso at isipan namin, Lord, para malay maunawaan namin ang lahat na sasabihin mo po sa araw na ito. Palayan mo kami, Panginoon, at tulad ng mga Holy Spirit mo kumilos sa amin, O Diyos. Magitan po, Panginoon, na yung banal na salita, O Lord, na padadaluin mo po sa puso namin lahat, Ama. Maraming salamat, Lord. At yung anointing mo, O Diyos, ay padaluin mo sa amin lahat, patungo po sa lahat ng mga makikinig, pati doon sa television, O Lord, para madama namin ang presence mo, Panginoon, sa araw nito, O Lord. Maraming salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and Amen. Okay, brothers and sisters, our subject today is entitled, The God of All Comfort. Now, according to data, about 5,949,350 tourists from different countries arrived in the Philippines 2024. Now, likewise, millions of tourists visited other countries such as Japan, US, South Korea, Thailand, UK, France, and many more. And what is the reason? Now, we all know that the world is in times of stress, struggle, pain, confusion, fear, worry, and uncertainty. In short, the world is in deep difficulty. That's why majority of people, especially those who can afford, go to different countries to seek comfort. And for their flights, they choose the business class or maybe first class plane tickets to experience comfort during their long trip. And they book at the most luxurious hotel to experience comfort during their stay in that country. And they visit most beautiful, expensive tourist spots just to ease their stressful lives o yung kanilang lives o yung kanilang buhay, magaanan po sila, makadama ng comfort. In short, they spend thousands or maybe millions just to have comfort in life. As a matter of fact, one truly experiences comfort during his stay in the place he chooses and really enjoy every minute of their tour. But the problem is when they return home after a couple of weeks, their comfort is gone and they return to their stressful and pressured life. Why? Well, it's because that type of comfort is just a temporary relief. Comfort to the eyes brought by the beautiful tourist spots they have seen, and comfort of the flesh for their physical bodies were well eased. O yun, napapahinga po sila. Emotional comfort because of the luxurious things their money were able to buy. But all these are not the real comfort that you need. Why? Because this is the world's comfort that refreshes the outward man only. Panlabas lang po. In fact, this comfort makes a great noise of joy but leaves the heart empty. Yung pong ating mata busog, ang iyong katawan nandoon na relax ka, but your heart is still empty. Walang laman ang ating heart. Hindi nabigyan ng comfort talaga ang heart po natin. But the comfort that I'm talking about is in the book of 2 Corinthians 1:3. The Bible says, "Blessed be the God
and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies, the God of all comfort. The Father is the God of all comfort. Pag sinabing God of all comfort, yun lahat ng klase ng comfort sa physical, emotional comfort, and even sa ating spiritual comfort, most probably, ay naibibigay ng ating Lord. In Acts 9:31 says, then the churches throughout all Judea, Galilee, and Samaria had peace, were edified, and walking in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit, they were multiplied. For information po, yung kanilang situation po doon ay masyado po o severe ang kanilang persecution. To the extent na sila po ay tinotorture sila, pinahirapan sila, pinapatay sila, and yet, nandun ang comfort po sa kanila. Comfort ng Holy Spirit, which is a divine comfort that you're going to feel in your inner being, in the deepest part of your heart, and flows into your soul and spirit. Yun yung divine comfort na binibigay ng Holy Spirit po sa atin. Doon sa loob mismo ng heart natin. Doon sa pinakamalalim na part ng heart natin. Doon nagpo-flow, mga kapatid, yung comfort na yon. Kaya anuman ang sitwasyon ay magaan ang pakiramdam mo at hindi mo madadama ang kabigatan at yung mga difficulties in life na hindi natin po madaramdaman. Now, this comfort is defined in 2 Thessalonians 2:16-17, Amplified Version. Now, may our Lord Jesus Christ Himself and God our Father, who has loved us and given us everlasting comfort and encouragement, and the good, well-founded hope of salvation. A good hope of salvation by His grace. In other words, yung pong comfort na yon ay everlasting ang tawag. In fact, in verse 17, comfort and encourage, yung good hope na binibigay ng pong Holy Ghost ay nagko-comfort pa rin, nag-i-encourage, nag-i-strengthen, nagpapalakas sa ating hearts. So nakita nyo yung target ng comfort na yon ay dito sa heart, hindi sa mata na magbibigay ng comfort, hindi sa flesh na magbibigay ng comfort, sa heart natin. Doon sa inner man natin po, doon bumabalong po yung comfort na yon na galing po sa Holy Ghost. And keeping them steadfast on course in every good work and word. Yes, it is called the everlasting comfort. Everlasting in the sense na yan po ay madadama natin doon sa ating pinakaloob natin, sa puso natin po, na dumadaloy sa ating spirit, dumadaloy sa ating soul. Yun po yung everlasting na comfort na binibigay po ng Holy Spirit po sa atin. Kaya yung po, pag sinabi ding everlasting, it's because ang source po ng comfort na yon ay walang iba kundi the Spirit of God, the Holy Spirit, the everlasting Spirit of God. Kaya everlasting comfort. At pag sinabing everlasting comfort, saan ka man nandoon, nandito ka man sa lupa, pagdating mo sa langit, nandun pa din yung comfort na yon. Nasa atin yan through the Holy Ghost. Nasa atin po. And that's the consolation of eternal comfort of the Holy Ghost. Yan po yun. In Psalms 119:49-50. Remember the word to your servant, upon which you have caused me to hope. Yung salita mo na bibigay ng pag-asa. Next. This is my comfort. Yung salita mo na inspired ng Holy Spirit gives comfort in my affliction. In my affliction, for your word has given me life. Yung word of God ang nagbibigay ng buhay. Yung word of God ang nagbibigay ng comfort. Kasi yung Word of God ay inspired ng Holy Spirit, inspired ng Espiritu ng ating Diyos na buhay. Kanya nga yung pala nakikinig kayo, dapat dumadaloy na ang comfort sa atin dahil nandoon ang Espiritu ng Diyos mula sa mga salitang naririnig po natin lahat sa ngayon. Ang tanong,
Who are those the Holy Spirit gives comfort to? Sino-sino yung binibigyan ng comfort? Number one is those who are mourning. Matthew 5:4. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. In other words, those who mourn, maaari pong the loss of loved ones, na wala mahal mo sa buhay. At aminin natin, dalawang klase ibig sabihin na nawala. Maaari nagkahiwalay kayo o maaaring kinuha ng ating Lord. At wala pong pinakamasakit, pinakamabigat, kundi mawalan ng mahal sa buhay na kinuha ng ating Lord. Although alam natin, yan po ay sigurado na po pag kinuha ng Lord. Pero tayo po nandun sa atin ang pain, nandun sa atin po yung emotional pain, yung sorrows na sa atin po, tuwing maalala po natin yung bagay na yon. Pero kung mapupunan ninyo, marami sa atin na nawala ng mahal sa buhay. Pero bakit ngayon nakakangiti ka na? Bakit ngayon magaan ang pakiramdam mo? Dahil yung comfort ng Holy Spirit ang dumadaloy sa'yo na hindi mo lang alam. Yun ang nagbibigay daan para lumakas ka uli. Nagbibigay ng daan para yung pain sa heart natin ay maisito o mawala mismo yung pain na yon. And every time na maalala mo, siguradong lulungkot ka uli. Pero magugulat ka maya-maya, ngingiti ka na naman dahil hindi mo alam, kino-comfort ka na ng Holy Spirit. Dumadaloy na ang Holy Spirit sa iyo. Yung pong pinakamaganda sa atin po, na kahit dumanas tayo ng sorrows, loved ones mo nawala, o hiniwalayan ka, ando doon ang lungkot sa iyo. Pero kung tutuusin po, hindi dapat sapagat nandun po ang comforter natin. Ang Holy Spirit pa rin ang magko-comfort sa iyo. No matter kahit ganong kasakit po yung ating dinadanas na yon ay nandyan pa din ang Holy Spirit. Kayang burahin po sa heart natin. Kayang tanggalin sa heart yung mga pain na nararamdaman po natin. Ganyan katindi ang Holy Spirit po. Ganyan katindi po. Kaya dyan yung makikita mga kapatid, kung kanya tayo binaptize ng Holy Spirit ang ating Lord, dahil alam niya in the last days, puro talagang difficult times at marami sa atin po ang mamimighati po. Pero dahil sa Holy Spirit, despite of the fact na nandun ang kapighatian, nandun pa din ang kagaanan. Dahil yung daloy ng Holy Spirit sa puso natin po ay nabibigay ng magaan na pakiramdam sa atin lahat. At ang pangalawa po, those who are suffering from anxiety. In the book of Psalms 94:19, in the multitude of my anxieties. Multitude of my anxieties. Multitude, marami po. Within me, your comfort, Holy Spirit, your comfort, delight my soul. In other words, kahit ganong katindi ang dinadanas mo anxiety, kung bibigyan mo lang ng pagkakataon na maramdaman mo ang Holy Spirit, mawawala ang anxiety sa atin, mapapalitan ng faith, mapapalitan ng joy, mapapalitan ng peace o kapayapaan sa ating puso. Ganong katindi ang Holy Spirit. At aminin natin po, sa ngayon marami na anxiety po, napakarami. Dahil sa bigat na nangyayari po ngayon sa world, napakatindi po, hindi mo na maintindihan. Maging sa government, hindi mo na maintindihan. Sa mga family and even sa mga business sector, sometimes hindi mo rin maintindihan. Kaya naguguluhan ng mga tao po, nagkakaroon ng anxiety, insecurity, pero pag nandyan po ang Holy Spirit, kitsaking ko sa inyo, makakadama kayo ng kapayapaan dahil ikaw comfort ka ng Holy Spirit po. And not only that, pangatlo, those who are in the tribulation of life. 2 Corinthians 1:4, who comfort us in all our tribulation. Sa lahat daw ng kapighatian natin, ay nandyan ang Holy Spirit at magko-comfort po sa atin. In fact, speaking of tribulation, yung dinanas po ng early church, masasabi natin, halos great tribulation ang dinanas po nila. Although we cannot compare sa great tribulation, dun sa 7 years tribulation po, pero nandun po, pinapatay sila, kinukulong sila, wala silang kalayaan po. Pero nandun pa rin nakagalakan sa kanila dahil nako-comfort sila ng Holy Ghost, nako-comfort sila ng Holy Spirit, katulad ng gawa sa ating ngayon ng Holy Ghost habang tayo po ay nandun sa kapighatian po. Ganun katindi po ang Holy Ghost. And those who are discouraged,
Maraming discouraged ngayon po. 2 Corinthians 7:6. But God who comforts the discouraged comforted us by the arrival of Titus. Dalawa po yun. Ang God nagbibigay ng comfort sa atin sa mga nadi-discourage. Ilan ngayon tao nadi-discourage? And even believers. Alam ko sa inyo lahat na nandito, pati kayo nanonood sa television. Marami sa atin yung nadi-discourage ka dahil sa nangyayari sa buhay mo. Ando doon na talaga halos ayaw mo na mag-move on talaga dahil sa discouragement na nadadama mo. Pero magugulat ka, ba't inahakbang mo pa rin ang paa mo at tilabga nakakadama ka pa rin ng kagaanan? Hindi mo alam ang Holy Spirit, unti-unti kumikilos sa'yo. Unti-unti nandoon at nililibang ka ng Holy Spirit at inaalis lahat ang takot mo at pag-aalala mo. At ganun din ang nararamdaman mo hindi maganda. Ang Holy Ghost ang nag-aalis po. Kaya mamaya yung discourage mo, magiging encouragement sa atin po. Muli kang hahakbang, muli kang mag-move on, muli kang mag-move forward dahil naalaman mo, tadama mo yung power ng Holy Spirit na siya nagbigay sa'yo ng udyok para umabante ka. Now the question is, how does the Holy Spirit comfort His children? Paano tayo kino-comfort ng ating Panginoon po? First, the Holy Spirit will comfort you as a father comforts his children. Isaiah 51:3. For the Lord comforts Zion, Zion, Jerusalem. He comforts all her waste places and makes her wilderness like Eden. Yung comfort na binibigay niya sa Jerusalem na naging waste, ito po, naging parang wilderness, ay nagiging parang Eden. Her desert like the garden of the Lord. Yung kanyang disyerto parang naging garden of God. Joy and gladness will be found in her, thanksgiving and the voice of song. Now, the Bible spoke about the restoration of Jerusalem after the destruction in 70 AD. And it would be restored like Eden in the sense that the author spoke about new heaven and new earth. Yun ang sinasabi niya talaga. How everything will be restored. Kung paano ibabalik ang lahat ng bagay. Likewise, to us, sa atin po, the promise of the Lord about the Garden of Eden po is a sign of restoration. Ibig sabihin doon, anything na nawala sa'yo, sa business mo, sa mga bagay na hindi maganda, titsakin ko sa yung ibabalik ng Lord sa atin. Iko-comfort ka ng Lord at ibabalik ng Lord at pagbalik niyan ang magbibigay ng comfort po sa atin. Kaya basically sa atin po, nabanggitin na yung sa loved ones po, of course, hindi niya siya babalik pero ikaw naman ang pupunta doon. Kaya walang talo. Nawala yung loved ones mo, hindi na babalik dito yon. Pero sigurado ikaw naman ang aakyat doon sa taas para magsama uli kayo. At loss in finances, napakabigat niyan. Mawala lahat sa'yo, dati ka meron mawala sa'yo, mabigat po. Pero bakit marami sa atin ng ganyan, pero hanggang ngayon nandiyan dyan, nakakatawa ka, nakakangiti ka. Dahil alam mo at umaasa ka, ibabalik ng Diyos yan. Kino-comfort ka ng Lord, dahil ibabalik ng Lord yung mga nawala sa atin po. Oh yes. At yan, natandaan nyo lahat tayo, nandito mga anak ng Diyos. Kanya ang Panginoon po, panay sinasabi, be filled with the Holy Spirit. Ibig sabihin po ay talaga yung Holy Ghost na yun ang siyang magbibigay ng comfort sa atin para umasa ka na ano man yun wala sa iyo ay ibabalik sa iyo ng Lord. Good hope ang sinabi kanina mula doon sa everlasting na comfort ng Lord, good hope ang nasa atin. Pag sinabing good hope, sigurado po yung inaasahan po natin. Sigurado inaasahan natin na siyang nagbibigay ng comfort po sa atin habang umaasa ka. Nako, comfort po tayo na hindi mo alam, hindi po yan pang ibabaw lang. Dahil totoo yung inaasahan mo. Totoo yung hinihingi mo sa Lord na mapupunta sa iyo pagdating ng takdang panahon po. Ibibigay ng Lord. Kaya yan po, kung tutusin po, pag sinabing Father, para siyang Ama sa atin po, ang Ama ay na mawawala ng kanyang anak. Pag nawala siya mismo, nagbabalik. Ako nararamdaman ko kayo sa mga anak ko po. Pag may nawala sa kanila, kung pwede ko lang ibalik lahat babalik ko.
ganun din na nararamdaman, lalo na ng ating amang nasa langit po as the Holy Ghost. Nararamdaman niya yung ganun. Pag nawawalan tayo, nararamdaman niya. Kaya lang ina-allow ng Lord sa atin para mahalaman mo na sa kabila na nawala ng yan ay babalik uli sa iyan. At mas marami pa, ibabalik sa iyan ng ating Diyos sa buhay. Tinakita nyo sa atin bilang Kristiyano, tayo bilang Christians, meron ka, mawalan ka, walang problema. Dahil kasi alam natin, mawalan ka, nandyan pa din. Yung restoration, ibabalik pa rin ng Lord. Lahat. Hindi lang sa finances. Kung yung joy na wala sa'yo, yung kagalakan na wala sa'yo, ibabalik ng Lord ang joy sa'yo. Ibabalik ng Lord ang kagalakan sa'yo. At aawit ka ng buong kagalakan sa atin, Lord, sa magitan ng pag-comfort sa'yo ng Holy Ghost. Bilang Ama na pag-comfort siya, pangalawa, the Holy Spirit will comfort you as a mother comforts her children. The Holy Spirit will comfort His people with all patience and forbearance like a mother. Katulad ng isang nanay na nag-aaruga sa kanyang anak. Why? Why? Ano ba ang nasa heart ng isang mother po? Because He Himself, siya mismo, He knows our frame. Alam niya yung ating pinagulan. He is mindful that we are dust. Alam niya yung mga weaknesses natin. Alam na magulang po. Ang number one nakakaunawa ng weaknesses po, ang nanay po. Ang unang nakakaunawa. Kanya yung pangunawa na yun ng nanay po, yun ang yung pong ganun ang nasa Holy Spirit po. Parang pangunawa na isang nanay na sa kabila na yung mga pagkakamali, kasalanan ay nandoon pa rin, nauunawaan kanya. Kaya sinabi ng Psalms 103, for He knows your frame. He remembers that we are dust. Tayo'y lupa lang, mahina ang tao talaga. In other words, sa parting yun, yung nanay mo, unawang-unawa ka. Ano man natin pagkukulang, ano man natin nagagawa mali, ang unang umuunawa, ang nanay po, ang una po. At yung mismong pangunawa ng isang ina, yun ang ginagamit po ng Holy Spirit po para maramdaman mo na anuman ang ginawa mo ay naunawaan ka pa rin ng Diyos at handa ka pa rin patawarin ng ating Lord. Because the Spirit of God, the Holy Spirit will comfort His people with all the forgiveness and comfort of a mother. Kung paano magpatawad po ang isang nanay, ganun din magpatawad ang Holy Spirit po sa atin. The Spirit of God sa atin. Pag sinabi Holy Spirit, the Spirit of God, the Spirit of the Father, the Spirit of Christ, iisa lang po yan. There's only one Spirit in Ephesians 4:4. So in other words, sa atin po yung pangunawa sa atin po, pangunawa na isang magulang talaga ang madadama natin sa kamay ng ating Lord po o doon sa Espiritu po ng ating Panginoon po na kailangan po natin sa ngayon. Dahil alam natin ang buhay sa ngayon po, napakabigat mamuhay po sa ngayon sa mundo. Napakabigat po. Sa ngayon po, aminin natin talagang ang gulo, hindi mo maintindihan. Hindi maintindihan kung ano nangyayari. Hindi maintindihan ba't pinahintulot. Hindi maintindihan bakit ganyan yung tao. Hindi maintindihan ba't ganyan ang gobyerno. Lahat hindi natin maunawaan. Kanya kailangan natin na isang magulang talaga, ang isang Espiritu ng Diyos na makauunawa talaga sa atin. Kasi pag ganyan ang panahon tayo mismo, parang nawawala tayo sa mood. Nawawala tayo sa kondisyon. Kaya pati ugali natin sometimes na iiba na babago ugali natin. Umiinit ang ulo natin. Pero yung pong Holy Spirit nandyan pa rin at handa kang unawain pa rin sa kabila ng bagay na nadadama mong ganyan. Nandun pa rin ang pangunawa ng Holy Spirit po sa atin. Isaiah 66:13 says, as whom His mother comforts, so I will comfort you. Kung paano ka kino-comfort ng mga nanay, ganun din ang gagawin ko. And you shall be comforted in Jerusalem. Sa atin po, comfort tayo ng Lord. Mothers comfort when we commit mistakes or sin towards God. Ano man mga decision making natin mali, unawa pa rin ng isang ina ang makukuha po natin. Naintindihan pa rin tayo ng Lord. That's why there's no need to condemn yourself. Sometimes, nagkakamali tayo. Pag nagkamali tayo, kinukondemn natin sarili natin. Huwag mo i-condemn ang sarili mo. Dumating ang Lord para hindi para mag-condemn. Dumating ang Lord para iligtas po tayo. Kaya kahit nagkamali ka, pagsisihan mo lang, uunawain ka ng ating Lord. Nandoon pa rin ang pangunawa na tila ba isang nanay na umuunawa sa kanya pong anak. Honestly, sa aking buhay lang po,
Madalas po nilalapitan ko ang nanay ko po. Kesa sa tatay ko, hindi ako makalapit talaga po. Dahil sobrang bagsik niya, sobrang higpit po niya. Kanya pag kami ganyan po, ang nagko-comfort sa akin, ang mother ko po. Basta sinasabi niya, unuwain mo anak, ganyan talaga, mainit lang ulo dahil sa trabaho, gano'n. Siya ang nagsasabi na gano'ng perme. Pag may sakit ako, siya rin nag-aalaga sa akin. Pinagluluto ako, lahat gano'n ginagawa. Nanay pa rin po. Isang dahilan kung bakit po yung biyanan ko, talagang minahal ko rin ang husto po. Kasi tumayo siya bilang nanay sa akin po. Pagka naramdaman ko sa kanya, yung pagiging nanay talaga, magulang na nag-aaruga po sa kanyang anak. Ganun po siya. Mahal na mahal po ako noon. Talagang kahit pag may sakit ako, pag luluto ako ng sibot, alam niyo yun, luluto ako para gumaling ako, ganoon. Tsaka papakainan ako ng mga masustansya, ganoon, dahil gusto niya gumaling ako. Ganun po siya, ganun po. Ganun yung pagmamahal na ng ina, ganun po magmahal, ganun po ang Holy Spirit, ganun mag-comfort ang Holy Spirit po sa atin. Kung bibigyan mo lang ng chance ang Holy Ghost sa atin, kung aalisin mo lang yung mga negativity sa atin at sasandal ka sa Holy Spirit, mararamdaman mo ang comfort ng Holy Spirit na tila isang nanay na nagko-comfort po sa atin. And most of all, the Holy Spirit will comfort you as a shepherd comforts his sheep. Siya itatayo isang shepherd na kino-comfort ang kanyang mga tupa. Sinabi sa Psalms 23:1, "The Lord is my shepherd, I shall lack nothing." Bakit sinabi yan ni David? Una, dahil siya mismo, pastol siya, hindi niya ginawa sa kanyang tupa, na ginutom niya ang tupa. Kundi pinakain niya gusto ang tupa at yung contentment na sa kanya. Ito po, sa verse 1 na ito, siya mismo po bilang tupa ng Diyos po. Sinabi niya, "The Lord is my shepherd, I shall lack nothing." It's a sign of contentment in God's care and reliance on shepherd's faithfulness. Nakasandal siya sa katapatan ng shepherd po. At yung nakasandal po siya, kontento po siya. Kontento siya dahil alam niya, yung shepherd po niya nagkikare sa kanya. Yung shepherd niya nagko-comfort sa kanya. Na hindi natin alam, ginagawa ng Holy Spirit po sa atin. Ginagawa ng Holy Ghost sa atin na tumatayo bilang shepherd po. Sinabi ng Lord, "I am the good shepherd." Oh yes, nandyan siya, nandyan ang physical body. Pero nung mawala siya, umakyat na siya. Shepherd pa rin siya, pero shepherd na ano? Holy Spirit na po ang kumikilos bilang shepherd po sa atin. Sineshepherding tayo po ng Lord na hindi natin alam kasi hindi natin siya nakikita. Kanya kung matatama mo ang comfort ng Holy Spirit, mararamdaman mo yung contentment ng care ng ating Diyos. Yung reliance mo, yung nakadepende ka talaga sa Kanya at talagang masasandalan mo siya na ano man ang mangyari, hindi ka mag-aalala. Alam mo, nakasandal ka sa iyong amang nasa langit o sa shepherd mo. At sa verse 2, sinabi niya, "He makes me to lie down in green pastures. He leads me beside the still water." Yung green pastures, pag sinabing green pastures, it symbolizes abundance, sustenance, and rest. Kasi pag sinabing green pastures po, sabihin natin talaga ang mga tupa, mga kumakain yan, sa damo, kinakain yan. Speaking of damo, yung green grass, di ba sa Luneta may green grass? Pag minsan, pag usong-uso ng araw, pamilya pumunta sa Luneta, upo sa grass, mapapahinga ka. Talaga parang nakaka-comfort pag nandun ka sa grass. Hindi mo lang alam, ganyan ang ginagawa ng Lord sa atin. Na talagang minsan tayo po ay talagang hindi mo nasa kamay ka ng Lord, nasa kamay ka ng shepherd, na hindi mo alam ay inaaruga ka at binibigyan ka ng kapayapaan. Kaya lang minsan sa atin, yung mind natin na lumalaban, inaalis mo yung kapayapaan. Imbis na magtiwala ka sa shepherd, tinatanggal mo yung kapayapaan. Ang pinapalit mo pag-aalala, ang takot, ang kaguluhan. Yun ang pinapalit natin sa mind natin. Pero kung pababayaan mo lang yung shepherd, ang Holy Spirit po, na nandun ka sa kanyang arms, nandun ka sa kanyang mga braso po, at yakap-yakap ka niya, na hindi mo lang alam, nandun siya para ikaw ay pakainin, nandun siya para i-provide yung kailangan mo, na kung tutuusin, hindi dapat nating alalahanin. Yung kakainin sa araw-araw, hindi mo dapat alalahanin po. Dahil nasa kamay ka ng shepherd, na nandun doon, isusustain ng shepherd po, yung ating pong pangangailangan po. Ang shepherd ang magsusustain. As a matter of fact, in Deuteronomy 32:27 NLT, ano sabi ganon? "The eternal God is your refuge, and His everlasting arms." Kanina, everlasting comfort.
everlasting arms are under you. He drives out the enemy before you. He cries out, destroy them. Ito para doon sa mga Israelites. God has always been your defense. Siya pirme dumidepensa sa'yo. Yung Spirit of God, His eternal arms, binanggit na naman, are your support. Yun daw ang suporta natin, yung braso, yung bisig ng ating Lord, na para kang tupang nando doon sa bisig po niya, na pinoproteksyonan ka. Hindi lang ikaw. Pinoproteksyonan lahat sa buhay mo. Nakita mo kay Job, ang sabi ni Satanas, kanya naman ganyan lang, pinoproteksyonan mo yung kabuhayan niya, pinoproteksyon mo yung mahal na sa buhay. Subukan mo, alisin mo yung proteksyon. Alam niya, may proteksyon. Alam niya ang mga mananampalataya, nasa kamay ng Lord, nasa bisig ng Lord, at nakakulong ka sa bisig ng Lord para wala makapasok na kaaway sa'yo. Meron mang pahintulot man niya, siya pa din ang lalaban dyan. Siya pa din ang mag-aalis sa'yo. Yung shepherd pa din. All the time nire-repair po sa mga Israelite para lumaban sila. Pero kung i-repair mo sa shepherd po, ganun po yan. Ang mga shepherd po, misa nakaupo, kukunin yung tupa, kakandungin po, hinihimas niya mga kapatid sa kamay niya, parang sinisecure niya yung kanyang tupa. Ganyan din ang ginagawa ng Lord sa atin. Bilang siya spiritual shepherd natin, kaya lang tayo misang kumakalas doon sa arms niya. Dahil iniisip natin, gumagawa tayo ng sarili natin hakbang, iniisip natin wala ang Lord dahil hindi natin nakikita. Yun na nga sinasabi ko eh. Kaya nga sinasabi ng Bible, mag-stick kayo sa bagay na hindi nyo nakikita. Dahil yung shepherd natin, hindi mo nakikita, pero meron nandiyan ang shepherd natin. Nandun ka sa arms ng shepherd natin. Through the Holy Ghost, mararamdaman mo ang yakap sa'yo ng Holy Spirit. Honestly, ako naramdaman ko po yan. Pag nagpe-pray ako at malalim ang prayer ko, nararamdaman ko yung arms ng Lord talaga. Nararamdaman ko yung arms ng Holy Spirit talaga. Alam ko, spiritual, wala siya arms talaga, hindi literal na arms, pero maradama mo parang ganun ang ginagawa ng Diyos sa atin bilang shepherd po. You can feel it. Mararamdaman, masisecure ka pag nararamdaman mo yung ganon. Aminin natin, umaabot tayo sa mga insecurities. Most of the times, umaabot tayo sa ganon. Pero yung arms ng Lord ang nagsisecure sa atin. Yung arms ng shepherd ang nagsisecure sa atin na ngayon po ginagampanan ng Holy Spirit. At hindi lang yun, verse 3. Ano sinabi ganon? He restores my soul. He leads me in the paths of righteousness for His name's sake. Ano ibig sabihin nun? Sa ngayon, sa panahon ngayon, we do not know what is right and what is wrong. Kasi sa ngayon, yung right ginagawang wrong. Yung wrong ginagawang right. Hindi niyo nakita mga tao ngayon, ang gusto yung wrong. Sa TikTok, tingnan niyo yung mga wrong, gustong-gusto ng mga tao. Yung right, wala po nanonood, wala nagla-like, wala nakikinig, konti. Tingnan niyo ko ilan nagla-like pagka doon sa mga kalukuhan ang sinasabi, yung hindi walang kapakinabangan at sabihin natin talaga hindi dapat dahil sa walang kinalaman sa atin, walang kinalaman sa spiritual natin. Ang dami nagla-like. Mga biruan, minsan birthday pa, ang mga biro na walang kawawaan po, ang dami nagla-like dahil sa kanila, tama yun. Tama yun. Subukan mo sa mga word of God sa atin, tinan mo ilan lang nagla-like. 200, 300, 400, 1,000, pinakamarami po. Ma-expect nyo yung mga non-believers magla-like sa ganon? Hindi. Dahil hindi nila alam kung anong tama, kung anong mali. Hindi nila alam. And sometimes tayo rin. Hindi na natin malaman kung anong mali, kung anong tama. Ba't ganon ang mga tao? Kung ano yung mali, yun ang gusto nila. Kung ano yung tama, yun ang ayaw nila. Ganyan po. Pero ang Holy Spirit, i-guide tayo sa righteousness. I-guide tayo sa tama ng ating Panginoon. Magpag-guide lang po tayo at makikita nyo, ang Holy Spirit po, mapupunta tayo sa tama, pirme. Nasa righteousness, pirmi po tayo. Napakasarap mabuhay sa righteousness. Tandaan po ninyo. Wala kang guilty feeling. Wala kang inaalala na baka ganun, walang baka sa buhay mo. Open book ang buhay mo pagka ganun. Na talagang alam mo kasi, matuwid ka na mabuhay dahil yung matuwid na sa'yo. At yung mismong Holy Spirit ang nag-guide sa'yo para maging matuwid ang dadaanan mo. Maging matuwid ang landas mo. Ganun katindi ang Holy Spirit sa buhay natin. At hindi lang yun. Sa verse 4, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. You are with me, your rod and your staff, they comfort me. In other words, yung sinasabi ganoon, shadow of death, basically sinasabi nila hindi literal death, kundi valley of dungeon, is a prison.
the valley of darkness in light, the valley of endless desert. Yung sa desert na parang walang katapusan, walang hanggan, hanggang sa mamatay ka na. Yun po yung sinasabi nilang valley of the shadow of death. Kahit daw lumakad ka dun sa ganon, nasa kadiliman ka. At alam ko marami sa atin po, nasa kadiliman sa ngayon dahil sa bigat ng problema at sa dami ng problema dinadanas natin. At tulad sinabi kanina, minsan nadi-discourage na po tayo. Pero sabi ng Bible, though you walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Huwag ka raw matakot. Kasi yung kanya rod, yung kanya staff, yun ang magbibigay ng comfort po sa atin. Ang rod ang nagbibigay ng protection po. Ang staff ang siya nag-guide po sa atin patungo sa tamang daan talaga po. Kaya wala tayong dapat ipag-alala po. And sometimes kahit literally, nandun tayo sa shadow of death, na parang mamamatay ka na dahil sa sakit mo, hindi ka pa rin dapat matakot po. Sapagat nandun pa rin ang kamay ng Lord at handa kang i-ahon pa rin ng Lord at pagalingin ng ating Panginoon. Ang shepherd natin po na walang iba kundi sa kayo po ang kilos ng Holy Spirit. In other words, kung pababayaan lang natin pong kumilos ang Holy Spirit sa atin, kung tayo puno lang ng Holy Spirit sa ngayon, wala tayong makikitang Kristiyano na di-discourage. Wala tayong makikitang Kristiyano na di-disappoint, na anxiety, na di-depress, natatakot. Wala tayong makikita. Kasi puno ka na Espiritu ng Diyos. Pag puno ka na Espiritu ng Diyos, mararamdaman mo ang comfort. Madadama mo ang comfort. At madadama mo na parang wala kang problema. Kahit bigat ka na, mararamdaman mo magaan pa din ang pakiramdam mo. Dahil madadama mo yung braso ng shepherd po natin by the power of the Holy Spirit. That's why kung mapupunan nyo, sa Luke chapter 11, ang pinag-uusapang pagkain sa physical. Ano sinabi ng Lord? Kung kayo mga ama, nagbibigay mabubuting bagay sa inyo anak, mga itlog, pagkain, yung kanin, lahat, ulam, lahat na maayos, masarap, binibigay sa anak nyo, what more ang ama ninyo hindi magbigay ng Holy Spirit? Bakit Holy Spirit ang sinabi ng Lord? Alam niya, nandun ang susi po. Nasa Holy Spirit ang susi po. Pag yun ang nasa atin po, pwede mo nang sabihin, the Lord is my shepherd. I shall lack nothing. Hindi ako magkukulang. Once na puno ka ng Espiritu ng Diyos, hindi ka magkukulang. At yun ang kailangan mo, kapatid. Honestly speaking, alam ko lahat tayo nandito, marami sa atin dito. May pinoproblema ka ngayon, maaaring sa pera. May pinoproblema ka, maaaring sa sakit. May pinoproblema ka, maaaring sa emotion. Ang pinipili mong sa emotion, pinipili mo is-solved din through emotions. Finances, pinipilit mo is-solve through finances. At pagdating sa physical, sinusolve mo, pilit mo sinusolve para sa physical, gamot, doktor, lahat. Na hindi mo alam, isa lang kailangan mo. Hindi ka na magkukulang. Ang Holy Spirit ang kailangan mo. Na pag nasatit, puno tayo ng Holy Spirit, yun po ang madadama natin. Mararamdaman mo na yung Holy Spirit, yung shepherd sa'yo. At madadama mo, nasa kamay ka ng shepherd. And honestly speaking, to all of you saints, sa atin lahat na nandarito, hindi tayo pinabayaan ng Diyos minsan man. Hindi mo lang alam, yung Spirit and Lord, the Holy Spirit, pirmi tayong nandoon, pirmi tayong ginaguide, pirmi tayong tinutulungan, pirmi tayong pinuproteksyonan. Kanya ka nga nandirito pa hanggang ngayon. Dahil doon sa Spirit tayo na kumikilo sa buhay po natin, na hindi natin nakikita, hindi mo nalalaman, pero nandun ang pag-ibig ng Holy Spirit, ng Diyos po sa atin, through the power of the Holy Spirit, nandun po. At yun ang kailangan po natin. Hindi yung pinoproblema mo, ang Holy Spirit ang kailangan mo. Alam ko, marami sa atin dito, ulitin ko ulit, nandun sa ganyang problema. Bakit hindi mo subukan? Imbis na yung solusyon sa problema mo, hingin mo mapuspos ka ng Holy Spirit. And I truly believe, hindi ka pagkakaitan ng ating Lord. Hindi ka pagkakaitan ng Diyos. Dahil alam niya hindi nadanas mo. Tumatayo siya sa iyo bilang ama. Tumatayo bilang ina. Tumatayo bilang shepherd. Ang Holy Spirit po sa atin. Kanya kumpleto. Kung tutuusin po, ang kailangan mo lang, mapuno ka ng Espiritu niya. Para hindi mo madama yung mga bagay na pinadadama ng devil sa atin. Hindi mo maramdaman. Yung mga bagay na pinadadama ng flesh sa atin, yung takot, para magkaroon ng takot, hindi mo madama. Bagkos ang matadama mo, ang kasiguruhan, ang kapayapaan,
ang katiyakan, yun ang mararamdaman mo sa heart mo, na sigurado ka, alam mo na nasa kamay ka ng Good Shepherd. Alam mo na hindi ka pababayaan yan. Alam mo na kaakap sa'yo ang Good Shepherd. Kaya sa osa ito, pwede ba yuko natin ang ulo natin? At tayo po ay meditate sa oras na ito. If you want the Holy Spirit, the Bible says, ask and it shall be given unto you. Seek and ye shall find. Knock and the door will be opened. Sa oras pong ito, ang hihingi natin ngayon, ang Holy Spirit mula sa ating Lord. At dapat madama mo, kapatid. Dapat madama mo. Just close your eyes. Close your eyes. Oh, hallelujah. Feel me, Lord. Feel me, Lord. Feel me, Lord. Sige, kapatid. Ask for the Holy Spirit. Ask for the Holy Spirit. Ask for the Holy Spirit to fill you with His Spirit. If anything or anyone Yes, Lord. lay behind, Oh, yes, Lord. all my sins, every fault, I clear my mind. I wanna be where you are for rest of time. Alam ng Lord na nabibigat ang mga kapatid. Jesus, Lord, Alam ng Lord na nabibigat ang mga kapatid. Just close your eyes, fill please. me now. Meditate about the Holy Spirit. Meditate about the Shepherd. Or anyone lay behind, all my sins, every fault, I clear my mind. Holy Spirit. I wanna live Holy in Spirit. your delight for all my time. Fill me, Holy Spirit. Fill me, Holy Holy Spirit. Ghost, empower me, fulfill me now. I cannot live without you, Lord. Oh, yes, Lord. I cannot do it all alone. Open your mouth and ask for the Holy Ghost. I wanna feel your holy Open your mouth and fire. ask for the Holy Ghost. Every step through every trial. Yes, Lord. Cannot live without you, Lord. Hallelujah. Need you more, Jesus. Yes, Lord. Need you, Jesus. Fill me, feel so void without you, Lord. Fill me, let your Holy Spirit pour. Fill me, you alone will make me whole. Lord, fill me, God, you are my only love. I cannot live without you, Lord. Amen, Lord. Hallelujah. Cannot do it all alone. Yes, I Lord. wanna feel your holy fire in every step through every trial. I cannot live without you, Lord. Hallelujah. Cannot live without you, Lord. Yes, Lord. Amen, Lord. Amen, Lord. Cannot do it all alone. I wanna feel your holy fire in every step through every trial. Cannot live without you. Oh, hallelujah. Yes, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord. Hallelujah. I need you, Holy Spirit.
heads and let's pray. Diyos na nasa langit, salamat po sa araw na ito, Panginoon ko. Muli mo nilinaw sa amin, O Diyos, na Ikaw bilang Espiritu Santo, O Lord, patuloy na nakagabay sa amin. Patuloy na tumutulong sa amin. Patuloy na nagpo-provide sa amin. Patuloy na nagpo-proteksyon sa amin. Hindi ka namin nakikita, Holy Spirit. Pero salamat po. Sapagat nilinaw mo sa amin sa araw na ito na tumatayo ka bilang Ama, bilang Ina, at bilang Shepherd sa amin para kami alagaan, Panginoon ko. At kami nagpapasalamat sa iyo, Lord. Sapagat kanya kami nananatili ay dahil lamang sa iyo, Panginoon ko. Ikaw na Spirit of Grace kung tawagin, Lord. Sapagat puro biyaya lang talaga ang bigay mo sa amin, Ama. Salamat po't hindi ka nagpabaya sa iyong mga anak at patuloy ka hindi nagpapabaya, Lord. Salamat po't patuloy na sinasamahan mo kami, Panginoon, saan man kami nandoon, Lord. Salamat po't patuloy, O Diyos, yung init ng pananampalataya binibigay mo sa amin, Lord. At patuloy na ikaw, Panginoon ko, ang kumikilos sa aming buhay. Sa oras pong ito, Panginoon, by the power of the Holy Spirit, hinihiling ko po, O Diyos, iunat mo kami mo sa lahat ng mga nandirito sa loob ng building na ito, pati doon sa lahat naman nakikinig, Panginoon ko. Tulutan mo pong dumaloy sa kanilang anointing mo, Lord. Dumaloy sa kanilang kapuspusan mo, Lord. At bukod sa lahat, O Diyos, madama nila yung comfort, Panginoon, na kailangan po ng lahat, Diyos. Hindi na namin kailangan magpunta sa malayong lugar. Dito pa lang madadama namin, kahit saan lugar madadama namin, basta't kasama ka namin at madama namin ang presensya mo, Panginoon ko. Marami po salamat sa comfort na binigay mo sa amin sa araw na ito. At alam namin ito yung everlasting comfort na hindi mawawala sa amin as long as na kami po ay nananampalataya at nagtitiwala sa iyo. Ay dadalhin namin, iuwi namin, at kasama namin ang comfort mo, Panginoon ko. At mula sa araw na ito, Lord, aasa kami pirme. At didepende kami, Panginoon, sa iyo, Holy Spirit. Didepende kami sa iyo, Panginoon, na ikaw nang kumilos sa aming buhay. Ikaw magmaneho ng aming buhay. Ikaw na mag-lead ng aming buhay. Ikaw na mismo, Panginoon, ang gumawa sa aming buhay, Ama. Kaya marami po salamat, Lord, sa binigay mong mensahe sa umagang ito na nagbukas sa aming puso at isipan. Iunat mo kami mo sa lahat ng mga anak mo nandarito, Panginoon. At binibigay ko pang bendisyon mo sa kanila, Lord. At maasa ko ng tagumpay sa kanilang buhay. Sa maraming taon darating, Ama, hanggang sa iyong pagbabalik, Panginoon ko. Kumilos, Panginoon. Pakilusin mo, Holy Spirit, Lord. Kung sino man na may karamdaman, Lord, padaluin mo divine healing sa kanya. And divine miracle, Lord, by the power of the Holy Spirit, by the power of the name of Jesus Christ, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name and receive your total healing right now in the name of Jesus Christ. And by the power of the Holy Spirit, Lord, pakilusin mo, Lord. Supply mo ang pangangailangan nila, Lord. Ano man ang kailangan nila, magkaano man ang kailangan nila, isupply mo, Panginoon, yung kanilang pangangailangan, Lord. Kung magtagal, Panginoon ko, sa lalo madaling panahon na iabot mo sa Kanya, O Diyos. Lalo na po sa lahat ng mga nanghihina, Lord. Daluyan mo na revival sa puso, Panginoon ko. Daluyan mo na Espiritu sa puso niya, Panginoon, para madama niya ang lakas, ang init at apoy ng Espiritu Santo ay maramdaman niya, Panginoon ko. Kaya yunat mo kami, Lord. Basbasa mo silang lahat, Panginoon ko. Maasa ko ng tagumpay sa aming buhay lahat sa magitan po ng kapuspusan ng Espiritu Santo mo, Lord. Marami po salamat, Lord. And this we ask in Jesus' name. Amen and Amen.
Okay, brothers and sisters, sa inyo po lahat na mga bisita po namin, narinig po niyo yung message ng ating Lord. At alam ko, kayo rin nakakadama ng ganon. Isang may takot, pag-aalala, ganyan din po, kaguluhan sa kaisipan, discouragement, disappointment, nadadama natin lahat. Pero piniliwanag sa atin sa pamamagitan ng mensahe po na may Diyos po tayo. May Diyos tayo na handa pong tulungan tayo. Matagal nang alam ng Diyos ang problema mo, kapatid. Matagal nang alam kung anong dinadala mo. Matagal nang alam na guguluhan ka. Matagal nang alam na kailangan mo siya. Pero ikaw mismo hindi mo alam kung anong kailangan mo. Pero sa umagang ito, itinulak ka ng Lord dito para malaman mo na siya lang ang kailangan mo. Si Jesus ang kailangan mo. Kaya sinama siya sa Matthew 11:28, halina kayo, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigatan, kaya't nabibigyan ko ng kapahingahan sa puso. At yun ang kailangan natin. Kapahingahan sa puso at sa kaisipan, mapahinga tayo. Aanin mo maraming pera, aanin mo mga material things, kung wala ka namang peace of mind. Aanin mo lahat ng yan kung wala kang kapayapaan. Pero isa lang ang source ng kapayapaan, kay Jesus Christ lang. Ang tanong dito, paano natin makukuha yung peace of mind, yung comfort na yun sa ating Diyos? There's only one way. Walang iba kundi ang gospel ng ating Lord. The gospel of Christ. You have to believe in the gospel of Christ. Maniwala tayo sa kanyang gospel. Pag sinabing gospel, 1 Corinthians 15:1-4, it is about the death of Christ. Namatay siya alang-alang sa ating kasalanan. Hindi siya nagkasala, pero siya namatay. Tayo nagkasala, pero siya namatay. Inako niya lahat yung kasalanan natin para hindi na tayo mahirapan pa. At ang pangalawa, nilibing siya. Tapos mamatay nilibing, pagkatapos nabuhay siya na magmuli. Ngayon, namatay nilibing na buhay, paniwalaan natin. Kahit hindi natin nakita, paniwalaan natin. Pero ang paniniwala hindi po sapat. Pagkatapos maniwala, susundin po natin yung tatlong yon. Yung namatay nilibing na buhay. Paano natin susundin ngayon yon? Ang susi na kaharian ng langit ay binigay kay San Pedro po. Akala natin literal ng susi. Pero isinigaw niya ang susi sa Acts 2:38. Nagtanong yung mga tao, anong gagawin namin, Peter? Ibig sabihin nila, gusto namin maligtas, anong gagawin namin? Gusto namin may shepherd, anong gagawin namin? Gusto namin magkaroon ng kapayapaan, anong gagawin namin? Sumigaw si Peter. Una, sabi niya, magsisi kayo ng inyong kasalanan. Repent. Everybody must repent. Kasi lahat tayo po ay nagkasala. Mula sa akin hanggang sa inyo, lahat ng mga nanonood, lahat yan nagkasala po. Kaya kailan lahat tayo magsisi po ng ating kasalanan. At ang pangalawa, ano sinabi niya? Pabautismo kayo sa pangalan ni Jesus. Ang baptism po means immersion, ilulubog kayo mula ulo hanggang paa. Binaptize tayo nung bata tayo, minisikan tayo ng tubig, hindi po ganun po. Ilulubog talaga po tayo. Kasi ang burial po, ang paglulubog po ay paglilibing po kasama si Kristo. Nilibing si Kristo, tayo lilibing sa tubig naman po bilang tanda na nakasama mo siya sa paglilibing po. At yun po ay sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. At ang pangatlo, tatanggapin natin ang power, ang Holy Spirit na kailangan natin lahat. Without such, without the power of the Holy Spirit, it is really very hard to change. Mahirapan ka magbago pag wala ang Holy Spirit. Pero yung po binibigay na regalo ng Lord sa atin. Pagkatapos mo magsisi, ikaw bautismohan, ang susunod, ang Holy Spirit naman po. Kaya sa oras ito po, magsisi muna tayo ng kasalanan natin. Please, yuko natin ang ulo natin at magsisi po tayo sa oras na ito. Taas po natin dalawang kamay natin bilang tanda ng ating pong pagsuko sa Panginoon. Pikit natin mata natin, sumunod po kayo sa maikling panalangin ng pagtanggap. Amang banal na nasa langit, maraming salamat po sa iyong mensahe na nagbukas ng aking puso. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon binigay mo sa akin na ako'y makalapit sa iyong harapan, makapagsisi ng kasalanan. Kaya't, Panginoon, sa oras pong ito, tanggapin mo po ako, Panginoon, bilang iyong anak o Diyos. Sapagkat sa oras na ito, tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking sariling tagapagligtas. Tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking Diyos na buhay. At ako'y nananampalataya na ika'y namatay sa cross ng Kalbaryo. Ikaw ay inilibing at ikatlong araw ikaw ay nabuhay na magmuli. Maraming salamat po, Panginoon ko, sa patuloy na paggabay mo sa akin, sa patuloy na pagmamahal mo sa akin, at bukod sa lahat, Panginoon, maraming salamat po. Ako'y binilang mo
isa sa iyong mga anak. Maraming salamat po. In Jesus' name, Amen and Amen. Okay, purihin ang Diyos. Source po ito. Nakita niyo may orange banner po. Sumunod lang po kayo, may explain lang po sa inyo. Importante po yan para sa ating kaligtasan po. Sige po. Amen. Praise God. Purihin po ang ating Panginoon. Napakaganda pong mensahe ng ating Diyos sa atin. Tayo po ay dadako sa ating pong offertory. Magbasa po muna tayo ng ilang talata sa Biblia. 1 Corinthians chapter 6 verses 14 and 20. And God both raised up the Lord and will also raise us up by His power. For you are both at a price, therefore glorify God in your body and in your spirits which are God's. Sapagkat alam natin na darating ang takdang panahon na kung paano binuhay ng ating Diyos ang ating Panginoong Yesus, ay ganun din ang mangyayari sa atin. So ang utos po sa atin ay glorify God in your body. So kanina, glorify natin ang Panginoon sa pamamagitan ng worship, sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon naman, i-glorify natin ang Lord sa pamamagitan ng pagbibigay at tulong sa kanyang gawain. Ngayon po, pagkakataon na tayo po magbigay, for complete details of our online giving, please refer to the ways and means to give dyan po sa ating ABP. Maraming salamat din po sa mga kapatirang walang sawang sumusuporta sa ating mga gawain. And also, let's unite for our Holy Week congregational fasting happening on April 11 and 12, Friday and Saturday,
9 a.m. at Star Mall EDSA Show Trade Hall. Ayan, purihin po ang ating Panginoon. Kaya isang napakaganda at pagkakataon na tayo po muling lumakas na naman sa pamamagitan ng pag-ayuno. And don't miss the next 1FC Practicals on April 14, Monday, 7 p.m. via Zoom. And the 1FC Foundations for Book 2 happening on April 26, Saturday, 9 a.m. at NIA Convention Hall, 5th floor. Visit the 1FC corner at the lobby to register. Alright, tumayo po tayong lahat. Pwede ba sabihin mo sa katabi mong, na-comfort ako? Kailangan po natin ang comfort na yan na walang iba kundi manggagaling sa ating Diyos na buhay. Iyuko po natin ating mga ulo. Let us pray. Dakilang Ama, maraming salamat po. Very timely ang tinuro mo po sa amin ng aming beloved Bishop, Lord. Na ngayon po, napakarami po mga anak ng Diyos ang nawawalan ng comfort na dapat ay hindi, sapagkat dapat kami po ay punong-puno ng kaalaman na wala ka nang ginawa kundi i-comfort ang iyong mga anak. Kino-comfort mo kami na para bagang kayo ang amin talagang literal na tatay o literal na nanay. Kino-comfort mo kami sa pamamagitan ng iyong proteksyon sa amin, pagdidefensa mo sa amin, Lord, na hindi kami magawan ng masama ng kaaway, Lord. At kung kami man ay magawa ng masama ng kaaway, ito po ay lagi mong ibinibigay ang iyo pong comfort. Ginaguide mo kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, ng iyong rod, ng iyong staff, Lord. Alam namin, Lord, na hindi mo kami pinababayaan. At ngayong umaga na to, Lord, salamat po sa pagtanggap namin ng Holy Spirit na siyang tutulong sa amin, Lord, upang makuha po ang comfort na ito. Ang comfort, Lord, na higit sa lahat ay isa pong kayamanan, Panginoon, na tatanggapin ng iyong mga anak. Maraming salamat sa basbas ng aming beloved Bishop. Ganon din po, Diyos, sinataas namin ng lahat ng mga ang kapatiran namin na lumapit sa harapan na tumanggap sa inyo, Lord, na hanggang ngayon, Panginoon, at hanggang sa susunod na mga Sunday service, mga gawain, ay makasama po namin sila, Lord. Tumanggap sila sa ating pong baptism, Lord, in Jesus' name. Ganon din po, Ama, tinataas namin ang aming pong mahal na bansa. Tulungan mo po mga leaders namin na ayusin ang lahat ng mga problema ng bansa at huwag kami pahintulot, Panginoon, sa kung ano pa mga sigalot ng gera o kung ano pa mga lindol na ngayon po ay lumalaganap sa iba't ibang lugar. Pagpalain mo po ang iyong mga anak, Lord. Ingatan mo po kami, tulungan mo po kaming sundin ang iyong dakilang kalooban at tumulong kami sa pagpapalaganap ng mabuting balita dito po sa aming bayan at kung makakaabot pa kami sa ibang bansa. Pagpalain mo po ang kaloob ng iyong mga anak. Sa iyo po lahat ang kapurihan. In Jesus' name we pray. And everybody say Amen. Amen. Praise God. The Lord bless and keep you and make His face shine upon you and be gracious to you. And lift up His countenance upon you and give you peace. God bless you and to God be the glory. A blessed day, dear brethren. Let's take a moment to listen to these important reminders. For online giving and Bible study offerings, you may refer to these complete details. To all who give via check, please indicate the correct account names. Checks payable to Project G Code, account name Project G-Code Ministry. Checks payable to Tithes, account name is Jesus Christ to God Be the Glory Church International Incorporated. If you would like to schedule a baptism or a one-on-one counseling session, feel free to contact us through the numbers displayed on the screen or send us a message on our official Facebook page. Be part of a meaningful Sunday that will bring more passion into our hearts. Join our on-site worship service happening this Sunday, April 13 at Cuneta Astrodome. Service starts at 9 a.m. Let us seek renewal, reflection, and a deeper connection with God. Join us for the Holy Week congregational fasting
on April 11 and 12 at Star Mall, Edsa Shaw Trade Hall. First devotion starts at 9 a.m. May the words and acts of Christ bring transformation to us. Sharpen our God-given gift to disciple that will help lead more people to Christ. Engage in our various 1FC training. 1FC Practicals, which is meant to teach about listening, encouraging, counseling, and facilitating. This is open to all 1FCers and Joshua Encouragers Team or JET. This is happening at 7 p.m. via Zoom. Please block off the new dates. Registration fee is 100 pesos per session. 1FC Foundations are the workshops to become a certified 1FCer. This is open to all active and inactive 1FCers and 1FC students who completed each book. This is open to all active and inactive 1FCers and 1FC students who completed each book. Here are the new dates to block off. These are whole-day face-to-face training sessions beginning at 9 a.m. Venue is at NIA Convention Hall, 5th floor of DSEC building. Registration fee is 300 pesos per session. 1FC Essentials are the workshops with the goal to enhance and improve the quality and effectiveness of a 1FCer. This is open to all 1FCers and Joshua Encouragers Team or JET. These are whole-day face-to-face training sessions. Venue to be announced. Registration fee is 300 pesos per session. Our church merchandise are still up for grabs. Get your own gospel bag tag for only 60 pesos, church calling card, and stickers. Visit our church kiosk located at the entrance to purchase. Meanwhile, for those who still want to avail anniversary merchandise, pre-order can be made at the church kiosk as well. Catch IDO4 songs on various platforms. Via Shuffle TV, airing on A to Z Channel 11, Monday to Friday at 5 a.m. and Saturday and Sunday at 6 a.m. and at Light TV Channel 33, Monday, Wednesday and Friday at 12 noon and Saturday and Sunday at 6 p.m. Via One Radio, through Radio Ni Juan program, Monday to Friday and Sunday from 1 p.m. to 3 p.m. To tune in, just visit www.oneradio.com.ph or download the One Radio app. One Radio. You're listening to One Radio. Positive and uplifting music that brings you closer to Jesus. Broadcasting 24 hours a day, 7 days a week, bringing you the faith, hope, and love of Jesus. Online at oneradio.com.ph, on your smart speaker, or through the One Radio app. Jesus Music Community. Jesus Music Community. One Radio. Catch the songs of IDO4 and more by downloading the One Radio app, available on the Google Play Store and the Apple App Store. Via Spotify, Apple Music, Deezer, Amazon Music, and other music streaming apps. Want to use your God-given gift and skills for His greater glory? Be part of the Servants Force. Sign up as a volunteer or become an SF worker. We are actively seeking those who can join the Comrades and Gideon teams. Scan the QR code or fill out the ministry form found on our website or at the information area every Sunday. The Servants Force Department will get in touch with you after successfully submitting the form. Grab this opportunity now. Jesus, you're the superstar. I know